Kung naaalala ninyo, nung mga bata pa tayo, familiar ba kayo sa halaman na ito? Dahil yung mga lolo at lola natin may tanim na ganito. Ito lang naman ang tinatawag na Epicea faded jade o sa Tagalog, sampagitan ng apoy dahil kapag namumulaklak ito, ang pula ng bulaklak niya ay parang apoy. Alam nyo ba mga ka-jungle na ang mga dahon nito ay makapal at mabalahibo? At itong variety ng Epicea faded jade ay para siyang dark green na may light green sa kanyang dahon, sa gitna ng kanyang dahon. Kaya naman napakaganda ng ating faded Epicea. Pero itong halaman ko na to, namulaklak na to dati, pero ngayon, syempre, itong halaman ay medyo na dormant. So ngayon, nag-a-adjust na naman siya. Alam nyo ba na ang mga Epicea plant ay native sa bansang Amerika, including Brazil and Western Indies. Pero dito sa Pilipinas, cultivated ang ating mga Epicea plant o marami ang nagtatanim nito. Siyempre, di ba, nung unang panahon, marami talaga ang mga ganitong halaman. Lalo na kasi traditional halaman na ito, lola natin, nakikita natin, merong ganitong halaman. Saan nga ba maganda ipwesto ang ating mga Epicea plant? Unang-una, magandang ipwesto ang Epicea plant kapag meron kayong hanging basket, pwede mong ibitay o isabit sa inyong gustong lugar kung saan mo gusto. At pwede din itong ipwesto sa wall o sa pader na parang naka-plant box siya para mas maganda. Dahil itong mga Epicea plant natin ay mga trailing plant. At saka alam nyo ba, maganda din po ito ipwesto ang ating mga Epicea plant sa ilalim ng mga puno, parang landscape ang itsura. Ang ating mga Epicea plant, alam nyo ba, gustong-gusto nila na palagi silang dinidiligan kapag nasa outdoor. At kapag sunlight naman ang pag-uusapan, ayaw nila ng full sun dahil nasusunog ang mga dahon nito. Madali kasing mag-dry ang mga Epicea plant. So, dapat nasa ilalim lang sila ng mga puno o meron silang katabing halaman para hindi sila mainitan. Gusto nila yung kahalumigmigan. At paano naman siya mapapabulaklak? Actually, may blooming season lang ang ating mga Epicea sa summer season. Siyempre, yung mga flowering plant na magagaya ng ganito, sa summer talaga, nagbo-bloom o namumulaklak. Sa pagpaparami naman ng mga ganitong halaman, ang pinakamagandang gawin ay yung air layering or yung paglalagay ng isang halaman sa lupa tapos ikakat nyo lang. And then, ang maganda din dito sa pagpaparami ay yung kanyang mga anak-anak kapag mag-anak-anak yan. Yung Epicea kasi guys, trailing siya tapos meron siyang pinoproduce ng mga roots o mga, ang tawag nito, basta yun na yun. May pinoproduce siya ng mga roots. Kaya naman, madali lang siyang i-propagate. Ang mga ganitong halaman ay tradisyonal dito sa Pilipinas. Kaya naman, naaalala natin ang mga nakaraan kapag tayo ay nakakakita ng mga ganitong halaman. Kaya naman, pangalagaan natin ang mga ganitong halaman at paramihin na din ang mga native species dito sa Pilipinas. Ako si Mark of the Jungle. Maraming salamat sa panonood at kung nagustuhan nyo ang video na ito, i-click mo naman na yes at i-share mo ang video na ito. Maraming salamat sa panonood and I will see you next episode because more plant, less stress. Kung naaalala ninyo, nung mga bata pa tayo, familiar ba kayo sa halaman na ito? Dahil yung mga lolo at lola natin may tanim na ganito. Ito lang naman ang tinatawag na Epicea faded jade o sa Tagalog, sampagitan ng apoy dahil kapag namumulaklak ito, ang pula ng bulaklak niya ay parang apoy. Alam nyo ba mga ka-jungle na ang mga dahon nito ay makapal at mabalahibo? At itong variety ng Epicea faded jade ay para siyang dark green na may light green sa kanyang dahon, sa gitna ng kanyang dahon. Kaya naman napakaganda ng ating faded Epicea. Pero itong halaman ko na to, namulaklak na to dati, pero ngayon, syempre, itong halaman ay medyo na dormant. So ngayon, nag-a-adjust na naman siya. Alam nyo ba na ang mga Epicea plant ay native sa bansang Amerika, including Brazil and Western Indies. Pero dito sa Pilipinas, cultivated ang ating mga Epicea plant o marami ang nagtatanim nito. Siyempre, di ba, nung unang panahon, marami talaga ang mga ganitong halaman. Lalo na
Kasi traditional halaman na ito, lola natin, nakikita natin, merong ganitong halaman. Saan nga ba maganda ipwesto ang ating mga Epicea plant? Unang-una, magandang ipwesto ang Epicea plant kapag meron kayong hanging basket, pwede mong ibitay o isabit sa inyong gustong lugar kung saan mo gusto. At pwede din itong ipwesto sa wall o sa pader na parang naka-plant box siya para mas maganda. Dahil itong mga Epicea plant natin ay mga trailing plant. At saka alam nyo ba, maganda din po ito ipwesto ang ating mga Epicea plant sa ilalim ng mga puno, parang landscape ang itsura. Ang ating mga Epicea plant, alam nyo ba, gustong-gusto nila na palagi silang dinidiligan kapag nasa outdoor. At kapag sunlight naman ang pag-uusapan, ayaw nila ng full sun dahil nasusunog ang mga dahon nito. Madali kasing mag-dry ang mga Epicea plant. So, dapat nasa ilalim lang sila ng mga puno o meron silang katabing halaman para hindi sila mainitan. Gusto nila yung kahalumigmigan. At paano naman siya mapapabulaklak? Actually, may blooming season lang ang ating mga Epicea sa summer season. Siyempre, yung mga flowering plant na magagaya ng ganito, sa summer talaga nagbo-bloom o namumulaklak. Sa pagpaparami naman ng mga ganitong halaman, ang pinakamagandang gawin ay yung air layering or yung paglalagay ng isang halaman sa lupa tapos ikakat nyo lang. And then, ang maganda din dito sa pagpaparami ay yung kanyang mga anak-anak kapag mag-anak-anak yan. Yung Epicea kasi guys, trailing siya tapos meron siyang pinoproduce ng mga roots o mga tawag nito, basta yun na yun. May pinoproduce siya ng mga roots. Kaya naman, madali lang siyang i-propagate. Ang mga ganitong halaman ay tradisyonal dito sa Pilipinas. Kaya naman, naaalala natin ang mga nakaraan kapag tayo'y nakakakita ng mga ganitong halaman. Kaya naman, pangalagaan natin ang mga ganitong halaman at paramihin na din ang mga native species dito sa Pilipinas. Ako si Mark of the Jungle. Maraming salamat sa panonood at kung nagustuhan nyo ang video na ito, i-click mo naman na yes at i-share mo ang video na ito. Maraming salamat sa panonood and I will see you next episode because more plant, less stress.